The power of prompt obedience. No? Ang gahom sa prompt nga obedience. No, most of us, kabalo naman ta unsa na ang obedience, ang pagsunod sa Ginoo. Kabalo na ta og unsa na, pero wala tay aksyon nga gabuhaton. Lahi ang kabawta og lahi pod nga ato pod gyud siyang giaksyonan. Insigida, diretso, diha. Dili unya, dili ugma, dili sunod bulan, dili sunod tuig, dili next week. Kundili ang prompt obedience karon. But nagdepende na siya sa ato ang pagsunod. Ang capacity sa gusto nga mahitabo sa imong kinabuhi, nagdepende po na siya sa imuhang lihok. Amen. Dali ra istorya, pero imuhan ang lihokon. And the time is now. Pero pastor, dili pa ko ready. Uy, hallelujah. Ang pangutana sa mga disciple ni Jesus, kinsa may ready diha? All of us are not ready. But when we do obey the Lord promptly, then it's your time to shine. This is your show. This is your time. Showtime na ni. Mao na ning showdown na ni Lord sa imong kinabuhi. Imuha na ni, ikaw na ang bida. Lasan sa mga bida, hallelujah, mao gito sila ang madaugon sa ulahi. Murag si Jesus. Di ba? Gilotos-lotos, gi-reject, gi-abandon, gi-betray, gipasakitan, istoryahag dili mao, gibuhatan og dili mao, but at the end of the day, dito sa cross, He won the victory. So, dili ni siya about sa imuhang starting. Dili ni siya about sa imuhang present nga situation karon. It's all about what's in the end. Amen. Mo na ang pinaka-importante man ani, ang ending man, dili man sa imuhang pagsugod, dili man sa imong pagpadayon. Ang pangutana, makalahutay ba? Makaabot ba kas katapusan? Amen. Mo nang importante ang imong ending o kanang imong life karon, starting pa lang na. Abi nimo naa na ka pero layo pa daay ka. Amen. Mo nang ingon sa Hebrews chapter 3 verse 15. Ingon sa word ni Lord diha. Hebrews chapter 3:15 ingon diha. Today, if you hear His voice, this is the power of prompt obedience. Unsay giingon diri? Today, if you hear His voice, the voice of God is the Word of God. Ang tingog sa Dios, ang pulong sa Ginoo. The reason why nga nabungol na kas tingog kay wa na kay meditate sa Word. Amen. Makabungol ang walay meditation sa Word. Ang imong life, sige na lang, ha? Unsa? But if you hear His voice through His Word today, then do not harden your hearts. Ang makalangan sa promise, ang makalangan sa healing, ang makalangan sa breakthrough is ang katiga sa kasing-kasing. It's not just that you're not ready. It's just that gahi ang imong kasing-kasing. So, unsaon man na, prompt obedience. Kung naay word, then if you hear His voice, obey. Kung nakadungog ka sa mensahe sa Dios karon, dili unya-unya, dili ugma-ugma. You can always hack your healing. Naay hack sa healing. Naay hack sa breakthrough. It's what we call obedience. Kung pagay-gay ka, okay ra. Ikaw ra gyapon mapiktuhan. God bless you. Ang makapalangan sa saad ang katiga sa kasing-kasing. Ayaw ipagahi ang imong heart. Naiuban sa inyo diri, kabalo na nga mga tinawag, kabalo na nga mag-serve yun sa Ginoo. Pero tungod sa kagahi sa kasing-kasing, maglisod og dungog sa Ginoo. Kung tinuod yun ka nga nagdevosyonal, muubay ka. Kung tinuod yun ka nga nagmeditate sa Word, naa kay prompt obedience. Kung tinuod yun nga nagbasa kag Bible, kung tinuod yun nga namati ka sa pulong, kung tinuod yun nga namati ka sa imong pastor, sa imong leader, mo-obey ka. Kung tinuod yun. Amen. Kung nadunggan yun mo ang tingog, karon, naa kay urgency sa imong heart. And when you hear the word of God, and when you hear the voice of God, kung moingon ka sa imong kaugalingon nga, di pa ko ready ba? On a cause of delay. Number one cause of delay sa promise ni Lord is the hardness of our hearts. Amen. Murag mga Israelita, imbes 40 days ra, nahimong 40 years. Giigna na sa Ginoo, hallelujah, nga 40 days ra, makaabot na mo sa promised land. Naanaon tayo short trip, tungod sa mga idolatry, simba pa man sila lahi nga Diyos sa kagahi, kay mga di man kahulat. Daghan magkig mga
kuan sa ilang mga kinabuhi. So instead nga dali ra unta, nalangan na noon. So ang makapalangan, dili ang yawa. Ang makapalangan, ang imong disobedience. So kung gusto ka nga naay mahitabo sa imong kinabuhi, I pray in the name of Jesus nga naa kay revelation sa prompt obedience. That today, if you hear the voice of God, you are able to obey Him. You will receive your portion today. Lord, I declare nga tanan nga nakakuha ani nga revelation, madawat nila ang portion karon. I declare sa life nimo, no more delay. I said no more delay, no more limitation, no more stagnancy. Today is the day nga dili na nimo ma-experience ang delay. Today is the day nga naay timing ang Ginoo sa imong life that God will cause nga katong mga dugay iyang padalion, katong mga layo iyang paduulon, katong mga sirado iyang pangablihan, because today is the day that you are able to hear the voice of God. Receive it in the name of Jesus, for today's blessing is for you. I pray in the name of Jesus that ilocate na sa imong life karon. Come on everybody, declare, Lord, locate me right now. Hallelujah. Woohoo! Hallelujah! Naay location si Lord para sa imong life. Dili mawala ang GPS sa Ginoo. God is able to locate you right now. Especially na kung pahumukon na nimo ang imong kasing-kasing. So ang paghumok sa imong heart nagdepende sa imong pagsunod. Amen. Dili sa imong kahimtang. The question is how to obey promptly. Number 1, you need to be high in spirituality. The cause of disobedience is dili na ka spiritual. Pwede nga nagbasa ka sa word but you're not being spiritual. You are being emotional. Amen. Reading the word of God and being emotional is the whole different thing. No? Kung naa ka sa word, dapat high ka in spiritual. Amen. Kay bawo ka og nasayod ka unsay word nga imong gibasa. Dili ka madala-dala sa imong present nga situation. Kay bawo ka nga ang imong spirituality habog. Amen. Ingon sa John chapter 8 verse 31 to 32. Jesus said to the people who believe in Him, "You are truly my disciples if you keep obeying my teachings." Naadi ay false disciple. Kina may true. Lisod po. Diba? You are truly my disciple, Jesus said. Kina may disciple di ay nga false disciple. Napoy true. Kung tinuod ka, tunay gyud ka, dili 295. Tunay gyud, mahalon gyud. Amen. If you keep obeying my teachings, tunay ka. Kung musunod ka sa mga tudlo sa Dios. Listen na, tudlo sa Dios. Tudlo ni Ginoong Hesus. Dili tudlo sa kalibutan, dili tudlo sa isig katao, dili tudlo sa imong ginikanan, but tudlo ni Ginoong Hesus. Mao nang nagpamatuod nga tinuod gyud ka nga disciple. And you will know the truth, and the truth will set you what? Kung ikaw daw nakaibaw sa kamatuoran, imo nang nadawat ang freedom. Make the truth of Jesus be greater than your reality. Kay lahi ang truth o lahi ang reality. Ang reality is the situation that you are in. Ang truth is ang prinsipyo sa Dios nga maugyod ang original nimo nga design. For example, unsa ang imong reality? Example, imong reality karon kay tinuod nga naa kay sakit. But that's not the truth. That's only your reality. Ang reality naa kay finding sa doktor. But the truth is sa Isaiah ingon si Jesus, by His stripes we are po ng truth. Amen. The reason why nga dili nimo ma-receive ang freedom kay naka-focus ka sa imong reality. Dapat ang imong life dili based on reality. Your life must be based on truth. Who told you that you are sick? Who told you that you are poor? Who told you that you are in bondage? Who told you that you are in fear? Who told you that you are in chains? Kinsay nag-ingon nimo, imo rang kaugalingon. And that's your reality. The reason why that you are not growing, kay naka-fix ka sa reality. The Bible said, fix your eyes on reality. Fix your eyes on Jesus, because Jesus is the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except through Him.
Change community, I want you to open your eyes. I want you to open your eyes sa truth. You are blinded by your reality. Kung maglantaw kasi mong sitwasyon karon, maluyahan ka. Ma-discourage ka. Mawalan kag paglaom. Makabalik pa ka ko? Maayo pa ka ko? Pwede pa ka? Napa kay chance? Napa kay hope? That's your reality. Ayaw tuuhi ang imong realidad. Tuuhi ang kamaturan. Ang realidad, maunay pinakadakong bakak. That's the biggest lie. That's the biggest lie nga diara kataman. Maunay pinakabakak sa yawa sa imong kinabuhi nga dili ka maayo. Nga dili ka capable, nga dili ka enough. That's the reality nga pwede nga buhaton sa imo sa kalibutan. But I wanna tell you nga naay maayong balita karong orasa. That the truth shall set you free. Nangandoy kag freedom, pero imong gituuhan, imo gyapong realidad. So how can you receive freedom when you always still believe in your reality? Pastor, mao mo gining realidad, mao mo gining nahitabo sa imong ako ang kinabuhi. Na unsa man gyud pastor nga nahitabo mo na man gyud ni siya. Oh, mao na imong reality. But that's not based on truth. Kay ang truth na ay kagawasan. Ang reality puno sa kapakyasan. Kung naka-focus ka sa imong reality, anytime you will be discouraged. Anytime, pwede ka mastumble. But that's not the truth. The truth is, naapay kausapan. The truth is, naapay hope. The truth is, pwede pa kaayuhon. Why you are still alive right now? Naapay pwede nga buhaton si Lord si mong kinabuhi. Ang reality, moingon kasi mong kaugalingon nga, Lord, ulahin naman siguro. Lord, dili naman siguro ko angayan. But the truth is, He is worthy. Maunang kamaturan nga isilsil si mong alimpatakan. Nga naapay, kaayuhan, kausapan, kadaugan, kagawasan sa pangalan ni Jesus. Once nga naa ka sa truth, you will receive that freedom. Kay baw ka, this is the reality. No? Ang nakapahatag og bandage, nakapahatag og chain sa life nimo, imurga pong kaugalingon. Ikaw ra mismo ang gadaladala sa kaugalingon nimo nga selda. Amen. Mo na mabati nimo nga naa ka sa cell kay di man gud ka ga-apil og cell group. Amen. Ang cell group ra ang cell nga makahatag sa imong freedom. Ang devotional life ra og tinud-anay nga pag-obey sa Ginoo makahatag sa imong freedom. Amen. Bisan pag 100 katao, 1 million katao ang makabalo sa imuang isyo. Reality na siya. Kung dili ka mobase sa truth, di gyapon ka makadawat og freedom. For example, katong example nga si Mary Magdalene. Dadto sa ilahang nga lugar, ilado siya nga prostitute. And that her reality. Dobi kay ana man ang mga religious leader, ilahang i-judge or i-condemn si Mary Magdalene, pinaagi sa pagbato. Stone to death. Amen. But the truth is, niabot si Jesus. Kinsa sa inyo adiri ang walay salamoy, una nga mo bato. The reality is, si Mary Magdalene na sa isyo. Iyang reality mo'y nakapapriso niya. But when Jesus came in, siyang picture, nadawat niya ang tinuod ng freedom. Daghan kayo ang gusto mo bato sa tuwa. Ang truth is na ay nagpakabato. The living stone. The rock of all ages that can set you free today. Fix your eyes on the truth. Kana ang imong truth, dila na mao ang truth sa Ginoo. You have your own truth. Nakakay kaugalingon nga tinuod nimo. Kung moabot mo ka dito sa pikas, naapoy truth nimo. Napoy truth niya. But you know what? Pinaka-basis sa truth is the truth of Jesus. Amen? Kay even your truth, pwede na nga maura na imong reality. But the truth to the matter is, God can always set you free. Amen.
So today I declare that you will receive that freedom. That you will not rely in your reality anymore. Kaya kung magtanaw ka sa imong realidad, tanaw ka sa imong pitaka, tanaw ka sa sudanan sa imong bugas. Salamat Lord. Tanaw ka sa imong ref. Puno. Sag-asa ka mo lantaw. Tinuod mo na imong reality. But that's not what the Bible said. Who told you that you are lacking? Who told you that you are poor? When Psalms 23 said that I am your shepherd, or the Lord is our shepherd, you shall lack nothing. That's the truth. Mo nang kamaturan. It's not about the situation that you are in. It's about the promise of God in your life. Saying to you, anak, dili man nimo na makita sa imong mga mata karon, but I believe that coming na, on the way na ang para sa imuha. On the way na ang favor. On the way na imong breakthrough. On the way na ang imong finances. On the way na ang imong healing, imong freedom, imong breakthrough elevation sa imong life. Hallelujah! Muna ingon sa word ni Lord, the just shall live by faith and not by sight. Puyo ka sa pagtuo o wala sa imong nakita. Kaya kung imo lang nakita, mag-base lang ka sa imong mga nakita, sa imong mga nadunggan, that's the reality. That's not the truth. Lahi ang kamatuoran o lahi ang realidad. Kaya pwede nga naa ka sa imong realidad pero wala gyud ka sa kamatuoran. So this is the word of God for you today. That because of the truth of Jesus, you shall be free. Nakikagawasan? Nga imong ma-experience balik ang kalinaw? Ma-experience nimo balik ang tinud-anay nga gugma? Ang tinud-anay nga kalipay. Kani nga kamaturan ang atong gipangita. Amen. Kinsay ready na nga ma-set free sa tanang aspeto sa ilang kinabuhi karong orasa. Today! Everybody shout, today! Di pa ko ready pas. Okay. Okay ra. Depende ra na nimo kung kanusa ka mo respond. Pero ang kamatuoran, dugay na dahing gahulat. Naa na diha. Gahulat lang si Lord kung kanusa ka mo act upon that promise. Who among you here believe nga naa sila'y anointing nga quick to recover? Nindot na anointing quick to recover. Dili na siya nga parang wala lang. But it's just that ni-believe ka sa truth. I declare nga ang change community na ay quick to recovery anointing. Dili na maglangan ang wrong emotions sa imong kinabuhi. Dili na maglangan ang mga kalain pagdumot kasuko sa imong kinabuhi. Ayaw na ipapuyo sa imong heart. When you hear the voice of God today, do not harden your heart. Kung na kay decision mo, pasaylo, pasaylo. Nabaday mawala nimo. Kung naa ka sa situation karon nga, reach out ka, reach out. Wa may mawala nimo. Dabi pas kaning plastic ra man pud kay no kung magkuan-kuan ko. Ngano makaingon ka na mo man imong heart. Kung unsa ang imong reaction, mao imong reflection. Kung ikaw nang nasa truth, then good for you. Pero kung ikaw nang naapa sa imong reality, mag-antos ka. Pero kung ikaw nang nasa truth, ma-free ka. Kanindot kayo magpuyo sa kinabuhi nga naa sa pabor. Nga naa kay freedom. Ngano freedom siya kay duol siya sa kingdom. Duol po siya sa wisdom. Overcome every form of excuses. Amen. Usay ang atong mga emotions, pwede na nato mahimong excuses, right? Atong mga feelings, pwede na to na mahimong excuse. Unsa may mga excuses sa emotions sa feelings? Di ko musimba kay nag-away mi. That's your reality. Baaman nga imong damayon ang pagsimba sa inyong reality. Ang truth di ay kung magsimba mo, ma-reconcile mo, ma-restore mo ang reality. Buntag pa sa'yo, ana, ani-ana, sugod na, hallelujah. Mo na reality. Pero
dili man na mao tong basis. So delikado kayo nga even our emotions pwede kay siya nga gamiton nga excuse. Sometimes gamiton sa demonyo ang atong mga emotions para magkaroon tag excuses. Mo nang daghan nagpero sa imong kinabuhi. Overcome. Luke chapter 14, 17 to 20. Tanawa ha, andam na ang bangkite. Sa man ang bangkite? Andam na ang kaon. Andam na ang tongyang, ang Vikings. Andam na ang mga eat all you can, ang bangkite. Unsa man ang bangkite sa espirituhanon nga pamaagi. Giandam na ni Lord ang imuang portion. And your portion is unlimited. Unsa imong portion? Unlimited. Unli. Maguslaan na lang ka kay sige kag balik-balik antod sa mo. Busog na kay ka. To na imuang karsunis. Kay grabe nga unli nga imong nadawat. So andam na. Gi-prepare na ni Lord ang blessing, ang healing, ang freedom. Nakaradiya sa imong atubangan. Gi-prepare na ni Lord. Mga una. Ang pangutan na, kinsa man ang ni-obey din eh. Kinsa man ang ni-follow. Pag-ingon ni Lord nga, nak, ma-receive na nimo ni karon. Mao na imong portion karon. Andam na ang bangkite para sa imuha. Andam na ang banquet para sa imuha. You are one step closer to your breakthrough. He sent his servant around to notify the guests for it was time for them to come. It's time already. Time na nga. I-release na ni Lord ang portion nga para nimo. Pero tanawa ra gud ning mga babag usahay no? But they all began making excuses. Pas, dili lang sa ko kay grabe mangud kayo akong naagian karon. Unya imong kastorya bitaw kung sa tinuod na imong kastorya kay puno kay glabod, no? Remember that meme nga daghan kayo katong lalaki nga daghan kay siya complain sa iyang kinabuhi, nahitabo siyang life. And there was Jesus sitting beside him nga puno sa labod, puno sa mga samad-samad. Katong gikan siya nga gi-crucify ba? Meme to siya pero nasa deep nga meaning, no? Daghan kay tag mga reklamos kinabuhi, but ang naminaw taon nimo mas kuyaw kayo kaagi. Amen? So, but they all began making excuses. Anang isa? One said, he just bought a field and wanted to inspect it, so he asked to be excused. Ang usa, bago lang nakapalit og yuta, no? Bought a field and wanted to inspect it, bago ra nakapalit og mga katigayunan. Pas. Sunod na ng mga inana. Sunod na ko, next time na ko kay gusto na ko tuad-tuan ang bag-o na akong palit nga yuta. Hello? No? Bagong palit na ako nga wow, no? Unya na pas kay ako sa tong i-inspect akong negosyo dadto kung okay na ba. Naunta kay portion nga ma-receive karon, pero naa kay excuses. Another said he just bought 5 pair of oxen and wanted to try them out. Ang oxen nga context karon is sakyanan. Dad, ako sa ning i-road test ang akong bag-o nga biyos, i-break in sa nang bag-o nga motor sakyanan. Ako sa ning sulayan, pastor, grabe nga blessing akong na-experience karon. Ako sa ning suwayan. Ama na yung sikuan. Trapo-trapo sa yung bago nga brand new nga car. Sorry pas, nga malate ko karon kay trapo-trapo sa ko dire. Rides ako sa Claveria pas. Next time na ng Simba. Hallelujah! 5 pag yun kabuok, gidungan og palit. Isa ka Land Cruiser, Patrol, isa ka Land Rover. Hallelujah. Daghan kayo mga bag-o, pero nahimong excuses. I pray nga the more nga nay bag-o sa atong kinabuhi, the more ta nga madasig. Amen. Ikatulo, another had just been married. Halaga. Katong mga paminyuay ha. Salamat sa Ginoo, palakpakan nato si Lord ang mga paminyuay karong December 27. Praise the Lord. Tulo ka buok, tulo ka couple. Another had just been married. Kabalo na sila unsay purpose sa marriage, right? Purpose of God for the ministry. Pero ang isa, bago pa mi nagminyo, love lang sa mi. May makaadto kay grabe amo ang paghinigugmaay, pastor. Grabe among love to each other. Di sa mi mo simba. Bisan di ay no nga bagong minyo, dili di sa excuse. Bisan di ay nga nakay bagong yuta, nakay bago nga mga katigayunan nga ma-receive, it's not an excuse for you to come. Amen. Napadari yung mga wandera sa so I tell you, be stronger than your excuses. Napadari sa Luke chapter 9:59. He said to another person, "Come, be my disciple." Ali, malagad ta. Mag-disciple ta. Let's change the world. Let's change the community. Let's win soul and make disciple. The man agreed, but he said, "Nisugot, pero nay pero. Lord, first, let me return home and bury my father." Muli sa ko, Lord, kay ako sa ning ilubong ako ang papa. No, kay importante biyan ni kay family matters biyan ni. Ana si Jesus,
let those who are spiritually dead. Ang pasabot day nga patay ni Jesus is not the physical death, but the spiritual death. Amen. Spiritual nga kamatayon. So the reason why nga daghan kayong excuses kay pwede di ay nga patay na ang imong spiritual life. Mailani mo ning daghan kayong excuses kay patay ng spiritual life nila na. Nang abi nimo nga dasig pa ka pero patay na na imong spiritual life. So ana si Jesus nga ilubong ng mga spiritual dead, care for their own dead. Kay kana mga naay spiritual death, ang ilang care ana ilarang kaugalingon. They just care about themselves that without them knowing that they are already spiritually dead. That's why na ay nakababag nga excuses kay dili naka-spiritually high diya sa Ginoo. Kay mailan ako kato mga habog kay mga spirituality na ang mga yes people na sila. Yes Lord, yes Pastor, yes Dad, yes me, yes. Mga yes people, I declare mga change community, mga yes people, especially in the context of obedience. Glory to Jesus. Pasalamat ko sa Ginoo nga sa katong mga niresulta na sa change community, no? Mga yes people na sila. Bisan pag wala kay idea, just like Abraham, wala siya idea. Basta kay ipasacrifice lang sa Ginoo ang iyang mao-mao nga anak. Wala na sa ingon nga, daw be lugar Lord. Pangayo ba na ko niya sa imo Grabe ba akong prayer niyo niya, ipasacrifice na nimo. He didn't say a word. Yes, Rasha. Yes, Lord. The reason why that it's hard for us to say yes because we are already spiritually dead. Lisod i-oo sa tao, patay na ang espiritu. Lisod ka na i-oo. Bisag unsaon ni mo nag-convince, bisag unsaon ni mo naglingkod, bisan pag ikaw 1,000 ta maglingkod, mag-PID. Pero kung wala kay yes, Lord mentality, kung wala kay prompt obedience, mag-antos ka. Bisan pag ikaw 10,000 ta maglingkod. Pero malipay ko kanang mga isala ka instructionan. Yes, Lord. Yes, Dad. Ay power. Lupad diretso. Kay naa may power ang tao nga wala nay excuses. O glory to God, dili pod mamugos si Lord. Walay pugsanay. Pero kung musunod ka, naapoy portion nga para sa imuha. So ang cause of delay is ang atoang response. Walay problema sa Dios. Walay problema ang iyang mga saad sa imong kinabuhi. But the question is, kamusta ang position sa imong kasing-kasing? Kaya ang ministry, dili pa maayuhay, dili pa abilidad, dili pa datuay. Ang ministry, paplastaray o kasing-kasing. Ginoo, wala nang ginahanlag maayo, wala nang ginahanglan og maabilidad. Even me, I don't care about you if unsa ka kamaayo, sa ka kaabilidad, unsa ang imong kapas sa imong kinabuhi, sikinsa ka. Ikaw ba'y tag-iya sa iPod? Ikaw ba'y tag-iya sa kalibutan nga murag si taga Davao? Wala ko kabalo kung unsa imong background sa imong life. But if you are still making excuses, when you don't have that prompt obedience, naa kay portion of delay. Kung gusto ka nga ma-stop na ang delay sa imong life, you have the power of prompt obedience. Insigida diretso diha. Labon bitaw sa una mga di maayo nga mga buta. Going man ka diretso. Kita-kits on the way. Oh, hallelujah. Brad, ikaw nalay kuyang Brad. Tuyok ng baso. Going na. Dul na lagi. Prompt obedience. Pero padulong sa impyerno. Paspas makita sa una sa mga way pulos ka mga butang. Diba? How ironic it is nga when it comes to rebellion, we are promptly obedient. But when it comes to the things of God, lisod para sa tua. Ay sorry, napamanday ka sa reality. Pero kung naka sa truth, dali ra para sa imo. Dali ra man kay nang iistorya, pastor. Dali ra man iistorya. Kung kabalo ka sa kamatuoran. Lisod lang dawaton kay naapa ka sa imong realidad. But when you learn how to overcome excuses in your life, just one step of obedience leads you to your next breakthrough. One step ra na Pero kung mga binulastoy bitaw, 10,000 steps man. Paspas kayo. Dali ra kay makadetect. Bisag dili i-invite mo tunga. Kay grabe kayo heart ba? Grabe desire, grabe drive sa mga yawanon. No gusto gyud. Nagyo desire ba ka? Dili pwede nga wala ko diha. Mao na nga kung naka sa truth, dali ra kayo. Malubag ang imong kinabuhi. That's the enemy right there telling you nga maura mangyapon, kung mabalik ko sa truth, daghan pa mangyapon kayo yung mga leader, mga tao nga, kuan, inana gyapon ilang batasan. Tama ka sa reality, manang is easy for you to judge. Pero kung naka sa truth, nasabda nimo nga kitang tanan naata sa sanctification nga process. Unsa man ang Bisaya sa sanctification,
Ginabag-o. Bisag ako ginabag-o pa mago sa Ginoo. Sa pag nagwali ko sa inyong atubangan, wala pa manhuman si Lord sa akong kinabuhi. God's not done yet in my life. Ginabag-o pagyapon ko ni Lord. I'm not saying nga nagwali ko, mauna ni. No. Unsa kahag na ako'y announcement sa inyo nga sinugdanan pa lang ni sa akong kinabuhi. Ayaw pag-asta nga na ka diya. Ay pag-asta nga manglaki na ka. Ay pag-asta nga ikaw ang naa sa sakto. Kaya tinuod nga sakto naa sa iyang kamatuoran, wala sa imo. Busa ayaw ibutang ang justice sa imong mga kamot. Amen. Ayaw ibutang ang mga pangatarungan sa imong kinabuhi. Kung gusto kag pangatarungan, kinahanglan nimong mabalaan ang kamatuoran. Kaya ang pangatarungan naa sa kamatuoran, wala sa imo. Amen. Hallelujah. So naapay isa diri ka excuse, no? Your duty is to go and preach the coming of the kingdom of God. Daghan na kay nahitabo sa imong kinabuhi, pero ang tinuod ay maura ni ang imuhang katuyuan nga iwali ang pagbalik sa gingarian sa Dios. Mo nang lisod iwali kung sa imong kaugalingon nawala pa ka. Mo nang daghan pa nawala kay walay nagwali. Mo nang magwali ka para walay mawala. Mo tanak ang ano nawala ka kay wala ka nagwali. Iwali ang gingharian, ayaw ang imuhang kapakyasan. Mo nang mawala ka kay wala ka nagwali. Pero kung magsige kag wali, di ka mawala. Munang tanan nga, sige gwali, di yun mawala. Wala naman nila gi-preach ang kingdom. Ang ilang gi-preach, ang ilang past, ang ilang gi-preach, ilang mga issues, ang ilang gi-preach, ang ilang mga reality. Ang imong iwali, ang gingharian sa Dios. Mauna imong truth. Amen. Gusto ka nga di mawala, pagwali. Ano lisod iwali, kinawala pamangga. Gusto ka mabalik sa Ginoo, paminaw sa wali. Para di ka mawala. Busa pagwali. Another said, na pa isa, Lord, I will follow you. But first, let me say goodbye to my family. Family is our first ministry. Pero, unsa man ni, conflict ni sa word? No. Dili sa conflict. Naapa man ay pinaka-first. Seek first the kingdom. Mo, goodbye sa ko sa kuang family, Lord. Even din no, atong pamilya, sa ngalan, sa kingdom sa Dios. Unstoppable day ka nga muwali. Kay pwede man, Domingong dako. Dagan kisag isugo sa imo. Ay, sa kusukuha kay masimba sa ako. Love kay nato ato ang pamilya. But glory to God. Hallelujah. Pwede kayo nga himon nga excuse ang atong family. Praise the Lord. Mga concern sa pamilya. Pero unsay ingon ni Jesus? But Jesus told him, anyone who puts a hand to the plow and then looks back is not fit for the kingdom of God. Kabantay mo ng bara ba na kanang sa farm? Kanang imuhang plow ba? Kaning pangbungkal, ana na lang sa Bisaya. And then looks back. Game on na kay kao. Ginabungkal na nimo ang dalan padulong dito sa kamaturan. Daro. Gadaro na ka. Ginadaro na nimo ang yuta na anay breakthrough. Pero sige pa mag-look back. Gadaro na ka pero sige pa aglantaw sa luyo. Tanan nga giagian sa dinaruhan, ayaw naglingi-lingi. No? Looks back is not fit for the kingdom of God. Kung magdaro ka, focus. Focus ka. Sa unsay buhaton ni Lord sa unahan. Dagi, kay kung magdaro ka, mulingi pa man gyud, di mahiwi na nun ka. Sige, magtanaw sa likod. Unsaon pagplant sa new seeds nga sige kag lingi sa likod. Mao nang daro kay preparation na siya nga butangan na po nagliso. Mao na ang kamaturan, ang tinod ay nga ginadaro sa Ginoo ang ato ang mga kasing-kasing. Kay gahi naman ang ayuta mo nang kinahanglan daruhon. Gahi naman na, daruhon ta na. Pero ang daro, dili na siya nga makapasakit sa imo. Preparation na siya sa bag-ong liso nga ibutang sa Ginoo sa imo. Usahay sakit ang pagdaro. Pero, maunay hinungdan nga makareceive kag harvest sa unahan. Tanan gustog harvest, pero dili tanan gustog pagdaro. Gustog healing, gustog breakthrough, pero di gustog daro. Gustog blessing. Dagan ka gusto may tabos imong life. Nga Lord, unta, makamove on nako. Lord, unta, maka-breakthrough nako. Financially well nako. Pero dili gusto magpadaro. Amen. Kung dili ka gusto daruhon sa Ginoo, lahi ang mudaro nimo. Amen. No? Muna ang pagdaro, sakit. Pero makaalingkawas ka sa kagahi sa imuhang kasing-kasing. So di na to mabantayan nga gahi na ang yuta. Muna nga bisag unsaon ni mo glabay sa liso diha, di gyud na mo tubo.
Munang giingon ako sa inyo, bisan pag kada adlaw ko magwali, kung gahi na imong yuta, di na mo agig pagdaro, di man gyapon na mo talab. Patay man gyapon, di man gyapon ang seed dara sa ibabaw. Amen. Pero kung daruho na, say kinahanglan nay mabuak para mosulod ang lisok. Muna ang ministry binuakay ni kasing-kasing. Sa song, di ba? Break my heart of what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. Lord, daruha pag yun nga kasing-kasing, kaya basi gahi na kayo ni. Di naman kadungog sa Ginoo, di naman kadungog sa pasto, di naman kadungog sa cell leader. Daruha ra yun nga kasing-kasing. Mauna nga ang imuhang pohon, walay klaro, kay wa na ni agig daro. Way klaro ang harvest, kay way daro-daro ang kasing-kasing nimo. Pwede nga magpadaro ka, pero sige pagyapon kag lantaw sa imong kagahapon. Naana, ginadaro na, pero sige pagyapon lantaw. Looks back, sige pagyapon throwback, bisag dili Thursday. Sunday karon pero ga-throwback gyapon ka. Sunday's best karon dili Thursday. Dili throwback Thursday, but Sunday's best. Sunday, adlaw karon sa anak. Adlaw karon ni Jesus. And when Jesus is all you have, then the truth shall set you free. Adlaw karon sa kagawasan, adlaw karon sa kaayuan, adlaw karon sa kalambuan. This is not the time na magpagahi-gahi ka. The Bible said, today, if you hear your voice of God, do not harden your hearts. Ayaw patig-aha para na ay harvest nga imong ma-receive. The amount of the harvest that you will receive nagdepende sa imong pagpaubos sa imong kasing-kasing. Sa ayaw paggahi-gahi, no? Kaya nagtuo ka nga gahi ka, tuo ra na nimo do. Nagahi ka. Kaya sa tinuod lang, the more ka nga gahi, the more nga lisod makadungog sa tingog sakit. Kaya pwede nga naa ka diri karon pero wala ka diri karon. Pero i-allow ni imong kasing-kasing nga Lord, bungkala ning mga gahi, Lord, sa kuang kasing-kasing. Because I wanna receive the truth, freedom from the Lord Jesus Christ right now. Amen? From obedience is the key. Kung naa kay paglihok, kung naa kay pag-obey diha, pinaspasa sa Dios, adunay maayo na mahitabo sa imong life. Of course, ang pagdaro, naanay flow. Naay flow ang pagdaro. Dili lang ka patakag daro diya. Amen? Bisan sa pagdaro, naay pattern. Amen? Dili pwede nga, dadto ka magsugod. Naay pattern sa pagdaro. Kaya pwede nga, nahumanan na ka, pero tungod sayop ang imuhang pamaagi, nagbalik-balik na noon ka. No? Abi ni mo, okay na, fights na ni, humana ko. Pero dili man day mao ang imong pamaagi. Amen. So kinahanglan naay order. Everybody say order. No? So overcome form of excuses and then divine order of spiritual authority. Ingon ang 1 Corinthians 14:40. Kung gusto ka nga ma-order imong kinabuhi, i-order nimo ang life nimo. But be sure that everything is done properly and in order. Naay acceleration, pero naay flow sa pagdaro. Muna nga, ayaw pag buot-buot. Hebrews chapter 7, verse 6-7, ingon diya, but Melchizedek, who was not even related to Levi, collected a tenth from Abraham, and Melchizedek placed a blessing upon Abraham, the one who had already received the promises of God. Next. And without question, the person who has the power to bless is always greater than the person who is blessed. Si Abraham, siya ang pinaka-dato sa Mesopotamia kaniadto. Siya ang pinaka-daghan kayong oxen, resources, glory to God, name it. Dako na kayang negosyo. No? Pero Abraham is lesser than Melchizedek. So, unsa may pasabot ni mo, Pastor? Ang spiritual nga dimension naa na siya'y spiritual order sa authority. Dili bot pasabot may laki ka, dili na wa na kay submission. Kasagara nga walay prompt obedience, wala na'y submission. So si Abraham, siya ang pinakadato sa Mesopotamia, pero na-gets niya nga mas greater si Melchizedek sa iya. Si Melchizedek is a high priest. Pinaka-pangulo na siya nga pari. Pero
according to the biblical nga principle, without question, the person who has the power to bless is always greater than the person who is blessed. Mauna nga, kung naa kay gipagdaanan sa imong life, adto sa mas greater og anointing og authority sa imuha. Ayaw adto bisan asa. Kay dili man ka makareceive og impartation, ana. No? You are blessed by the one who is higher than you. For example, sa mga primary leader, naay blessing sa inyong mga pastor. Mga cell members, naay blessing sa inyong mga cell leaders. No, mo nang dili masulbad ang imong problema, kay bisag asa ra kagapapandong. Amen. Mao na nga, kung unsa na may tabo sa imong kinabuhi, ikaw ba ang pinakadato na ba kay gipangagian sa imong life? You are blessed by the ones that are greater than you. Si Melchizedek, dili siya ang pinakadato sa Mesopotamia. But Abraham is in submission to him. It's not about the status of your life. It's all about the spiritual authority. Ikaw, leader ka, paano tabang sa imong pastor? Kaya mo na pamaagi sa Ginoo, naagi sa ilang kinabuhi. Amen. Kung ikaw, wala pa ka sa cell group, ato ka sa imong cell group. Na kay cell leader dia. Of course, kung dili na makuha sa cell leader, saka na to sa inyong pastor, natay flow. Kaya ang pagdaro na ay flow, ang blessing na ay flow. Murag sa current, manang currency, kaya na ay flow, na ay cash flow, kaya na ay currency. Na ay current, na ay sea. Manang na ay flow, na ay flow. Dili na, buot pasabot nga nahimo ng sapa, diya, diritso, na gigikanan ang sapa. Na-enjoy nimo ng sapa, kay gikan na sa ibabaw. Na-gets ninyo? Na ay spiritual order. Bisag sa pamilya, walay asawa nga leader sa pamilya. Ikaw, asawa ka, babae ka, dominante ka sa imuhang bana. Walay order, anak. You are blessed than the greater. Amen. Dili man perfect ang imong gisubmitaran, pero naay flow, naay order, naay authority. Muna nga, tanan nga na sa inyo, no? Ayaw na ninyo iagi pa sa lahi. Ayaw na ninyo nga mo, adto pa mo sa lain nga mga tao. Naay flow ang blessing. Naay flow ang authority. Muna, moingon kasi mo galingon nga, nakoy revelation. Napakoy confirmation sa imuhang pastor. Pwede nga na kay revelation, pero walay confirmation. Kay kitang tanan, makadawat mag-revelation. Pero ang pangutana, napay confirmation. Amen. Ang confirmation, magsugod na siya sa imong submission. Muna nga, ang tao nga walay submission, luoy. Walay flow sa iyang kinabuhi. Sa nasara mo agi, murag, kamantay mo ana, unsay cause anang walay flow? Baha. Baha ang resulta sa dili mo subay sa flow. Di, kung naay baha, daghan, madamay nga kinabuhi. Pero kung naa ka sa flow, naa kay submission, that you believe that you are blessed by the greater. You are being blessed by your pastor, by your cell leader, na ay flow sa imong kinabuhi, nindot ang dagan sa imong life, sa imong ministry, sa imong finances. Pero kung mo against na gani ka sa flow, daghan ang madamay sa imong life. Baha ang resulta. Pero kung naay sakto nga flow, naay sakto nga irrigation, dili magbaha. Kaya nisubay man sa flow. Same sa life nato. If you want to have that prompt obedience, you have to acknowledge kinsa ang greater nimo. Ayo naghapit-hapit, kay dili man na sila makasulbat. Amen. Go directly to the ones that is greater than you. Muna sa Change Community, kung naamoy mga problema, pinagdaanan sa inyong kinabuhi, diretso sa inyong pastor, ay apit pa ka na to sa imuhang mga luya gyapon, di collateral damage. Amen. Unsa may impartation na nila? Wala man ni subay sa flow. Pero kung musubay ka sa flow, na ay currency. Nindot ang dagan. I declare ang katong musubay sa flow, nindot ang dagan sa ilang kinabuhi, sa ilang pamilya, sa ilang ministry, sa ilang finances. Kinakay gi-acknowledge. Amen. That you are blessed than the greater sa imuha. Amen. So I declare nga ang Change Community nakasubay sa flow. Ako, glory to God, pasalamat ta sa itong mga spiritual uplines. I witness it in my very own eyes. Nga tungod ni subay ta sa flow. Glory to God, design man ni sa Ginoo, number 1, pero ni flow man silang Pastor Nunon, Pastor Prime. No? I see it in my very own eyes nga before mahuman ang tuig, first time in my life makahandle og mass wedding. Kaya mo may flow. Mo may flow gikan sa taas. Di kung unsa tong nasa ibabaw, mo po'y mahitabo sa ubos. And in fact, ingon ang Bible,
nga kung musubay ka sa flow, magkaroon kag double portion. Just like Elijah to Elisha. Si Elisha, nisabay siya sa flow ni Elijah. Kaya si Elisha, nisubay sa flow ni Elijah, ang na-receive ni Elisha, double portion. So ministry is about impartation. Our obedience is about musubay lang ka sa flow. Og nindot ang mahitabo sa imong kinabuhi. Na-bless kay ko ba? Nga Lord, grabe, tinuod kayo imong saad. Kaya ni flow man ta. No? Na ay mga, ang flow sa anointing sa marriage. Kaya bisag silang Pastor Cesar, ilang mga primary leaders, mga couples, pamilya. Ni flow, ilang Pastor Nunon. Mga couple gyapon, og dili lang mga couple, mga pinasahi kay mga dili lang sa ministry, apil sa business. Kini-flow man sila. And glory to God, next in line na ang Change Community. Pero, depende lang sa musubay sa flow. If you will go against the flow, I tell you, luoy kay ka kung imong sugaton. Luoy, bitaw? Luoy ka na mo suba, ka mo sugat sa flow. Na. Amen? Muna, glory to God. Daghan kayo ang next in line na pod sa mga businesses. No? So I declare in the name of Jesus, before man ang tuig or next year, daghan na ang multitudes. Daghan na ang maka-breakthrough sa ministry. Daghan na ang maka-breakthrough sa businesses. Kaya nga naman, ni subay sa flow. Karon pa lang kayo daan, hapit ng 6 digits ng isa, hilom-hilom lang. No? Lumilom lang mo nang ayahay kay maminyuan ani. No, tindog, so, nangalagad, na ay disciple. Hapit na mag 6 digits ang kwarta. Pagkayahay kaya maminyuan ani. O di na ako mangita sa gawas ay. Taraong kipangita, ni subay sa flow. Na-reap niya ang harvest, kay subay man siya sa flow. Di ba? So I declare nga next in line na mo. O daga na bang home office dire, ilang Mariken, ilang G-boy. Sa'yo ka na. Pila ragod na sa una. Pero karon, glory to God, hinay-hinay. Dili na nimo daman ba? Wala ka nagdahok pa. Nya diri sa Change Community, daghan na pud nga minyo. Ako ba, Lord, grabe ni nga flow ba na gyud anointing ani flow. So I declare nga next in line na ka sa flow. Subay lang, nimo tupad subay lang. Ayaw sugata. Go with the flow. Ang flow, I declare, lift up your hands, ang flow sa multitudes, millions and miracles mo flow sa Change Community, mo flow sa imong business, mo flow sa imong ministry, mo flow sa imong pamilya. Your life will never be the same again. Before this year ends, i-show down ni Lord ang portion nga para nimo. Great and mighty things is your portion. In the mighty name of Jesus, everybody say, Lord, locate me right now. Palakpakan na to si Jesus.